Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo sa pinakakaabangan ninyong programa ng ating simbahan, ng Impormasyong Pangkalusugan. At nawa ay lahat kayo ay, sa totoo lang, kanina pa kayo nag-iintay. Pero salamat sa Panginoon at nandyan pa rin kayo, mga faithful viewers natin. At gusto ko munang bigyan ng ano to? Diyos ko, nalimutan ko kagad. Paalala na tayo po ay nasa, ano tawag natin dito sa episode na ito? Pangalawang episode pa lang sa atin. Oo. So, ang ating talakayin ngayon ay tungkol sa health program o health care ng ating ng bawat isa sa atin. At nawa ay kayo ay patuloy na tumatangkilik at salamat sa mga faithful viewers nga na nandito na. At syempre pabatiin ko na muna ang ating guest speaker sa araw na ito ng Huwebes, Doc Eugene Mendoza. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Muli, andito po kami at sana nandyan din po kayo. Manood po lamang po kayo. At maraming salamat po ulit for this another privilege and opportunity na makapag-share po kung ano po yung mga natutunan po namin. Kung meron po kayong natutunan na, baka sakaling makadagdag pa kami. At maging pagpapala po sa bawat isang nakikinig. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Andyan pa rin po kayo. Yung mga faithful viewers po, maraming salamat. At sana ay mas marami pa tayo. At mas maganda yung discussion natin kung kayo po ay nagpa-participate at kayo po ay nagtatanong kahit na hindi po patungkol po sa ating pinag-uusapan. Pipilitin po nating sasagutin. Kung ano mang kaya nating sagutin po dyan. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. So, ulit, binabati na namin agad ang mga taga-North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. At hello kay lahat dyan, mga area members at nawa ay magtag na kayo or mag-invite na kayo dahil maganda po ang ating topic ngayon. At gusto ko rin batiin ng mga area leaders. Oo, ang aking area leader na si Sir Gerard Espiritu at Ma'am, ano pangalan nito? Rhea Espiritu. Hello kay Ma'am dyan. At siyempre, binabati ko na rin ang mga lahat ng Central South family. Hello kayo dyan at nawa ay mag-ano kayo. Malay natin meron tayong mga regalo ngayon. Inuulan tayo ng mga regalo at nawa ay mas lalo yung tangkilikin ang programang ito kahit wala tayong kasi yung information lang na ibinibigay ng ating mga guest speaker ay napakahalagang regalo na yan sa atin kasi nadadagdag nga yung ating mga kaalaman. Yun lang po at bati na tayo sa bawat. Magandang umaga rin po sa mga ka-area ko po sa Southeast family. Mga nakakalungkot nga lang, wala akong makita taga Southeast family. Magandang umaga po muli. At batayin na natin yung mga nandyan, ang mga faithful viewers natin. Paki-scroll nga po, Sir John. Early bird. Early bird. Ay, di namin makita. Sino po yung number 1 na nagdaghihintay na? Kay Ma'am Raquel Taha. Kay Ma'am Yoli Suay. Kay Ma'am Helen Kapundan. Kay Sir Jeffrey Onsat. Okay. Magandang umaga po. Kay
Kay Ma'am Normie, ayan, salamat. Meron akong ka-areas. Kay Ma'am Normie Barugis. Kay Ma'am Delia Quiñones. Wala na yata. Meron pa yan. Wala na. Wala na. Lydia Pusin, natawag na ba? Ayan, si Ma'am Lydia. Lydia Fusin, kay Ma'am Gemma Karampatanta. Magandang umaga po. Ha? Ma'am Julie Castañares. Hello. Magandang umaga po. Ayun. Kay Ma'am Diana Gabales. Yun na. Mary Ann Kay Galin. Mary Ann Galin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At kung kayo man ay nagpiprepare na po ng pananghalian, pwede naman pong makinig sa ating pag-uusapan po ngayon. At ano rin natin, yung mga nandito. Batiin po namin yung nag-iisang audio man po namin, si Sir Junkie. Oo. Yung mga taga-kitchen, si Ma'am Bing. Bing. Oo. At si Valerie. Valerie. Yun. At saka si Jay. Sir G. At Bing ko lang. Okay. Ay, nandun pala si ano? Sino? You. Sino yan? Si You. Si Sir Vince Yu. Oo. Yan. Okay. Sige. Start na natin. Start na natin. Tuloy na natin yung pinag-uusapan po natin. Ayan. Patungkol po sa gestational diabetes. Ano na po yung itutuloy lang po natin? Hindi na. Basta yung gestational diabetes ay tumataas po yung blood sugar during pregnancy. Gestational diabetes. Ha? Dito ba? Sige. Ito na po yung mga nakinig last week. Malamang naman kayo rin po ang nakinig last week eh. So, ano ba yung ulitin ko lamang po, ang gestational diabetes mellitus ay yung tumataas po yung blood sugar during pregnancy. Kung kayo po ay diabetic na at nagbuntis, hindi po gestational diabetes doon. Ang tawag doon, overt diabetes. Kasi diabetic na po kayo bago pa man kayo magbuntis. Pero kung tumaas po yung blood sugar nyo during pregnancy, yun po yung tinatawag nating gestational diabetes. Kaya dinugtong yung gestation, pagbubuntis po, pregnancy. So, dapat buntis po ang isang babae. Okay? So, yung mga komplikasyon complications that we may encounter that are affecting your baby. Isa po dito ay high birth weight. Ang ibig sabihin, tataas po yung timbang, lalaki po ng gusto yung baby. If your blood sugar level is high, it may cause your baby to grow too large. Talagang sila po yung lumalaki na pagka lumabas yung baby, parang may 3 buwan o 5 buwan na itsura niya. Babies who weigh 9 pounds, can you imagine yung 9 pounds or more are more likely to become stuck in the birth canal, have birth injuries, or need a C-section delivery. Yun po yung isang komplikasyon. Kasi po, pagka lumaki yung baby, syempre, mahirapan na po yung mother na ipanganak niya pong normal. And there are times na nai-stuck na po yung ulo sa birth canal in the pelvic area. And we encounter cases like this na the mother is trying to bear down kasi ayaw nga niya pong magpa-opera, takot magpa-opera. Sila po yung mga nangyayari po sa mga lying-in clinic, dinadala na po nila sa ospital, ay talaga malaking problema po. Kasi kahit na anong effort ng mother, yung iba nga mga midwife ay itinutulak pa po yung fundal pressure na tinatawag namin, but we don't recommend yon. Kasi kahit na ano pong effort ng mother, yung pag-iri niya,
the mother will bear down with much effort pero hindi talaga lalabas, na-stuck po dun sa birth canal so that we will resort to cesarean section. Pero in these cases, pag naka-stuck na po yung malaking ulo ng baby, ay pati kami na nag-cesarean ay mahirapan din pong ilabas yung ulo kasi naka-stuck na nga po doon sa birth canal. There are times or most often than not, yung meron pong magtutulak po sa ilalim para maabot po namin. Itutulak po yung ulo sa ilalim while we will try to reach out. Dugtong na po yung kamay po namin kasi hindi po namin ma-hook or ma-scoop yung fetal head dahil sa sobrang sikip na po yun dahil na kasi when the baby is trying to get out, nagmumold din po yung ulo kasi malambot pa naman po yung skull just to be accommodated in the pelvic canal or birth canal ay nagmo-mold po yung ulo na ipipilit po doon, naka-stuck na po yan at hindi basta-basta ma-scoop yung ulo. Nahirapan din po kami. We tried not to create a laceration in the lower uterine segment pero there are times na this will occur na napupunit po yung lower uterine segment dahil po sa sobrang laki din po ng baby. Kaya hirap na hirap po kaming maglabas po niyan. Nakaranas po kami ng maraming beses na ganyan dahil nga po, hindi po magsasubmit minsan yung mother na magpa-opera. Hanggang sa susuko rin yan at hindi talaga pwede. Pero before, ay marami po kaming natatanggap sa ospital na yung pinilit na pinairin ng midwife sa lying in. But this time, ay natututo na rin po sila na kung talagang hindi po bumababa, ay pinapatransfer na po nila sa ospital. Bakit po lumaki ng gusto yung baby? Dahil nga po sa yung mataas ang blood sugar ng mother na hindi nakokontrol, syempre, yung dugo na papunta po doon sa baby ay mataas din po yung blood sugar that will stimulate lahat po lalaki sila po yung matataba pati yung mga braso, mga hita ay malalaki. So can you imagine na yung average weight po ng Pilipino ay 6 to 7 pounds. Kung nag 9 pounds yan, talaga ang laki-laki na po niya. So, 3.5, malaki na po yon. So, pag naging 4.5, napakalaki na po yung baby. Stillbirth, ibig sabihin, patay na po yung baby. Gestational diabetes that is not treated could result in a baby's death either before or shortly after birth. Ano yon? Undiagnosed or neglected cases ng gestational diabetes, di mo na lang malaman kasi pupunta yung mother sa ospital, sasabihin niya, napansin ko po na hindi na humagalaw yung baby ko. Yung mother kasi can perceive the movement of the baby inside. Lalo na pagka may 20 weeks age of gestation, ay nararamdaman na po yung mother, yung galaw ng baby. Kaya, habang lumalaki yung baby, sasabihin pa namin na after taking your meal, 1 hour after meals, you try to count how many kicks or kung ilang galaw ng baby 1 hour after meals. Ibig sabihin, gumagalaw yung naglilikot yung baby kasi ini-enjoy na rin niya yung kinain ng mother. So, supposedly, ay naglilikot yung baby. So, sasabihin ng pasyente, hindi na gumagalaw ng baby only to find out, wala na po yung baby niya. And gestational diabetes mellitus is one of the causes of intrauterine fetal death. Unexplained intrauterine fetal death. Pero dahil nga po sa taas ng blood sugar.
Okay? Next. Oh. Early birth. High blood sugar may raise the risk of labor and delivery before your pregnancy due date. This is called preterm birth, or you could need an early delivery because the baby is large. Ito po yung isang complication, early or preterm delivery. Hindi pa po umaabot po sa tamang buwan, pero dahil nga po sa taas ng blood sugar, ay the mother may go into preterm labor na ibig sabihin, hindi pa po siya dapat ipapanganak. Pero dahil nga po sa uncontrolled blood sugar, the mother may go into preterm labor, resulting into preterm birth. Minsan, kahit pang tama pa, kulang pa sa buwan, yung baby ay talagang napakalaki na. Lalo na kung hindi nakokontrol yung blood sugar. Trouble breathing. Babies born early may have a condition that makes breathing hard, called respiratory distress syndrome. Ito yung mga batang ito, dahil nga po mataas yung blood sugar ng mother paglabas, dalawang mangyayari, it may be hypoglycemic or hyperglycemic. Pwedeng pong bumagsak yung blood sugar niya paglabas or talagang mataas na po na nagkukos po ng respiratory distress syndrome. Hindi na po siya basta makahinga. Kaya dinadala po kagad sa NICU para monitor po, close monitoring po dito sa mga batang ito. Kinukuhanan din po sila ng blood sugar as early as upon delivery ay kinukuhanan na po ng blood sugar yung baby para kung kailangan niya ng tataasan yung blood glucose or kailangan pong bumaba. So, yun po yung isang komplikasyon sa mga babies. Okay yung mother, pero hindi po palaging okay din po yung baby kaya binabantayan po ng pediatrician. So, can you see the danger na kung kayo po ay nanganak sa lying in, ay di nyo alam kung alam ba ng midwife i-manage po ito. Hindi po sa dinidiscourage po namin na manganak po kayo sa lying in, magagaling din po yung mga midwife natin. Pero, kung may komplikasyon kagaya ng gestational diabetes, ay we advise you to go to the hospital. Kasi anytime na may mangyari, andyan po, kumpleto po yung support management ng ospital, both from the OBGYN, the anesthesia, and the pediatrician. Okay? Next po. Magtanong lamang po kayo kung meron po kayong tanong. Low blood sugar. Some babies have low blood sugar called hypoglycemia, as I have mentioned, shortly after birth. Severe hypoglycemia may cause seizures. Can you imagine? Being fed right away and sometimes getting glucose through a vein can raise the baby's blood sugar level. Kaya po alert po yung pediatrician. Once na nalaman niya na may gestational diabetes po yung mother, lalo na po yung mga mothers who are already maintained by insulin, yung insulin injection, hindi na po nakokontrol ng diet, nakokontrol po ng insulin injection, and sometimes even insulin can no longer control the blood sugar. So, kaya po nagkakaroon po ng preterm delivery kasi very crucial po itong pagdidesisyon kung kailangan na pong ilabas po yung baby. So, there are times na dahil po sa binibigyan po ng insulin yung mother, bumagsak po yung blood sugar niya, siyempre, babagsak din po yung blood sugar ng baby. That may cause severe hypoglycemia resulting into seizures. Nagkukumbulsyon na po yung bata upon delivery. Dahil po sa sobrang baba po ng blood sugar. Because even inside the operating room, it's hard
yung mga uncontrolled diabetes, gestational diabetes, para kang naglalaro sa pagbibigay po ng insulin. Bigyan mo ng insulin just to lower the blood sugar, and there are times na sobrang mag-react po yung mother that will cause hypoglycemia on the mother. Ay nako, bibigyan mo ulit siya ng blood sugar, yung mga ganon. Parang nagtitimpla ka ng ng inumin mong kape, kung matamis o hindi pa. At kung mainit, lalagyan mo ng malamig na tubig. Pero it's easier said than done. Napakahirap po yan sa loob ng operating room that would cause, talagang alert po lahat. At pediatrician, obstetrician, anesthesiologist, operating room nurse, yung mga circulating nurse. Ganun po kagrabe po ito. Obesity and type 2 diabetes later in life. Babies have a higher risk of being obese and having type 2 diabetes later in life. Ito po yung research po nila na those babies born by diabetic mothers, sila po yung nagiging obese at magkakaroon po ng type 2 diabetes later in their life. Siyempre, ayaw po natin itong mangyari. Kaya, they are prone to become obese later in life. Next. High blood pressure and preeclampsia. Gestational diabetes raises the risk of high blood pressure. It also raises the risk of a serious complication of pregnancy that causes high blood pressure and other symptoms called preeclampsia. These conditions can threaten your life and your baby's life. Biro nyo po, gestational diabetes, meron na nga pong gestational diabetes yung mother, and this will predispose her also to have high blood pressure and later preeclampsia. Pag-usapan na po natin yung preeclampsia bago natin pinag-usapan ng gestational diabetes mellitus. Ito po yung mga pasyenteng prone to have hypertension or gestational hypertension and even worse, preeclampsia. Can you imagine a mother who has gestational diabetes at the same time, gestational hypertension, and now developing into preeclampsia, ay doble-doble na po yung comorbidities na po nito. So talagang sakit sa ulo din po para sa amin. Hindi porket ando kayo sa loob ng hospital, there are times na even with the advent of many gadget, equipment, and high generation or later generation of anti-hypertensive, or hypoglycemic drugs, and yet all of this cannot be controlled. So, these conditions can threaten the life of the mother and her baby. Biro mo, there are times that we have to take out or to terminate the pregnancy even in a very preterm baby na what do we expect? Na hindi magsusurvive yung baby. But again, we have to decide, we have to preserve the life of the mother. Hindi po, these are cases of dilemma in our part kung ano po yung uunahin po namin. But the patient should know kung bakit po namin kailangang ilabas yung baby niya at that time to save her life. But again, you can lay all the options for the mother. She has the right to tell you. Pero, siyempre, kung naganganib ang buhay mo, of course, the mother will submit to your management with the consent of the husband. Hindi ba naman po kami nag-oopera po na walang
consent po ng mother and the husband. Having a surgical delivery, you're more likely to have C-section if you have gestational diabetes. Again, sige, cesarean mo na. Hindi lang mo ganon. Every time you are exposed to any operative delivery or operative procedure, of course, bibigyan po kayo ng anesthesia. So, there are potential risks from the anesthesia and also from the operation. Kaya, for me, for more than 3 decades, almost 4 decades now, doing cesarean section, I always pray. Sasabihin ko sa Panginoon, iningatan mo ko for many years. But still, I cannot do anything apart from you. Guide mo yung aking kamay na hindi magkamali. Bigyan mo ako ng alertness of mind and the proper yung proper judgment, clinical judgment on the patient. Hindi pwedeng, cesarean section lang yan. Hindi po. Kasi I can hear from people or patients, relatives na, cesarean section na yan. Madali lang yun. You cannot say that. Madali po mag-cesarean section. Pero we do it properly. Hindi basta-basta mag-cesarean section. Sabi ko nga, hindi pa ako nag-opera na hindi ko nakalimutan ko mag-pray. I always pray. Kasi alam ko na yung consultant ko ay hindi niya ako pababayaan. Iingatan niya kami. Of course, pag nag-pray ako, hindi lamang po ako, much more so for the patient. Kasi siya po yung mag-undergo ng operasyon, ay siya po yung masasaktan, siya yung magbi-bleed, so siya yung masusugatan. At of course, even if you did the best for the patient, complications will always occur. Kagaya po ng infection. Kasi potentially, exposed po siya sa infection. Kahit na sabihin niyo po, we did it in a sterile platform, sa loob po ng operating room, still complications can occur. Kaya sa aking personal na experience, salamat sa Panginoon, hindi pa ako nagkaroon ng surgical site infection na can you imagine na hanggang sa tanggalan na po siya ng mattress kung sobra po yung infection. Remember, this is a diabetic mother. They have a poor wound healing. Kaya maingat po kami. So, I have seen cases na nagkaroon po ng surgical site infection, hindi lamang po sa hiniwa mo sa tiyan, pumasok na po sa loob ng matres, at kailangan mo nang tanggalin yung matres ng mother. Dahil po, just to avoid septic shock, ikamamatay din po ng mother kung nakita mo na punong-puno na po ng infection po sa loob ng pelvic cavity ng mother. Yung tinatawag po namin pelvic clean up. Kailangan mong tanggalin po lahat ng nakakalat. Siyempre, pagka kumalat, kasama na rin po yung mga bituka. Magkadikit-dikit na po yan. So, lahat po yun. Nasesarya na po yung mother, you have to go back again sa operating room, dadalin mo siya. How can you say na makakasurvive po yung mother? At siyempre po, this would entail giving the high generation expensive antibiotics, IV antibiotics na po yan. Siyempre, hindi po basta-basta makauwi yung mother. And this time, the mother is supposedly breastfeeding her baby. Andun po siya sometimes sa ICU para nagre-recover. So, it will delay yung breastfeeding po ng mother. Na kung minsan, before she could
survive, ay she can no longer breastfeed her baby. Yun po yung mga worst scenario po ng pagiging hindi lamang po sa gestational diabetes, kahit sino na cesarean section. Kaya, hindi po ganun kasimple po ang gumawa ng cesarean section. Okay? Next po. Future diabetes. If you have gestational diabetes, you're more likely to get it again during a future pregnancy. You also have a higher risk of getting type 2 diabetes as you get older. Diba kanina yung bata, he is more prone to become obese and having type 2 diabetes later in life. Kung yung mother ay nagkaroon po ng gestational diabetes in her first pregnancy, of course, yung mga susunod ay the mother will likely, again, during the next pregnancy, will have again gestational diabetes, and she will have a higher risk of getting type 2 diabetes as she gets older. So, we always remind our patient to come back to our clinics 6 weeks after delivery just for us to check her blood sugar. Kung ganun pa rin pong kataas, kasi there are patients na even after delivery ay tuloy-tuloy na pong tumataas po yung blood sugar nila, lalo na po yung mga elderly gravida, yung mga 40 years old and above. Yung mga younger patient, malamang bumababa, the blood sugar will go back to normal for the younger patients. But for older patients, sometimes tuloy-tuloy na po yung pagtaas po ng blood sugar nila. Okay? Wala pa rin pong tanong. Wala pa rin eh. Nakikinig lang sila. Di ko po alam kung naintindihan niyo po yung pinag-uusapan natin. Meron pa? Wala na, sir? Ayun. May prevention. Ito na naman po tayo. Sabi ko nga, mas madaling sabihin. It's easier said than done. Eat healthy foods. Choose a variety of foods high in fiber and low in fat and calories. Focus on fruits, vegetables, and whole grains. Eat healthy portion sizes. So, in-emphasize po dito, healthy food. Even if you are eating healthy food, eat healthy portion sizes. Hindi naman ibig sabihin na sunggaban mo yon na kahit healthy. So, ang problema po ngayon sa mga younger generation, kumakain pa ba sila ng vegetables and fruits? Foods high in fiber. Naku, wala nga ka-fiber ang milk tea. Yung donut, walang ka-fiber nun. Lalo na po si soft drinks. Anong sustansyang ibibigay niya sa'yo? Kaya lang nga, ano po yung readily available? Hindi lang po readily available. Ay, nako, nandyan po sa pantry nyo, sa stock room nyo. Puro chichirya. Nako, sabi ko na nga ba. Kaya I always tell my patients, kung meron poong tiis ganda, ay meron ding tiis bata. Hindi na po para sa inyo, kundi yung para sa baby nyo. So, another, keep active. Exercising before and during pregnancy can help protect you from getting gestational diabetes. Of course, if you are active, you can always burn what you have taken or what you have eaten. Aim for 30 minutes of moderate activity on most days of the week. Take a brisk daily walk, ride a bike, or swim laps. Sa totoo lang po, even the athletes, may advantage po sila. Kung sila po ay nagsuswimming, even before getting pregnant, they can still swim. They can still ride a bike. They can take a brisk walk daily, pero siyempre with more precautions.
Kasi siyempre, baka bigla kayong natalisod habang naglalakad. So be sure, kung saan po kayo naglalakad ay safe po. Of course, kung sa mga designated jogging areas, talagang safe naman po doon. But still, kahit naglalakad ka sa safe na lugar, minsan natatalisod ka rin, natatalisod ka nga sa loob ng bahay. Eh di lalo na yung nagbabike. No, bigla kang hindi mo na tama yung pagpadyak, ay pwede kang sumemplang. Yung swimming, kung sanay ka naman nagsiswim, eh, wala kang namang kabanggaan siguro sa swimming pool or even sa dagat. So, sa mga, kung hindi talaga nyo kayang gawin lahat ng mga ito, make yourself always active. Huwag ka nang nakahiga, nakaupo lamang, kailangan mo pa rin gumalaw-galaw. Kagaya ng, pwede ka namang mag-prepare ng pagkain, o, di ba? Magluto, maglinis ng loob ng bahay. Kahit pwede pa rin po yung magkusot-kusot. O, pwede pa rin po yun. Unless, malaki na po talaga yung inyong tiyan, ay talagang limited yung, yung activity o yung paggagalaw-galaw. Kasi, iniingatan po din ninyo yung hindi po kayo madapa, yung mga ganon. Kasi, we seldom have patients na babalik po sa clinic, nasasabihin niya na nadapa po siya, at nadaganan niya po yung kanyang tiyan. Pero again, ang baby ay nasa loob po ng matres na meron pong amniotic fluid na siya po ay lumalangay po sa loob. So kung kayo man ay napaupo, nabangga, at meron pa nga diyang sinipa ng older baby, ay hindi naman po yung cause na na mapasaktan yung baby sa loob kasi magbabounce lamang po yan. Pero we have seen cases lagaya na dumaan po sa wooden na bridge, eh nahulog po siya. Eh, taas-taas po yung nagka-fracture yung baby niya. Pero nag-labor po kagad, dinala sa Viluna at nasakluluan kagad. Andiyan naman po yung mga orthopedic. Huwag lang pong mabagok yung baby sa loob. Siyempre, iba na po yon. Next, please. Start pregnancy at a healthy weight. Ayun, importante po ito. If you're planning to get pregnant, losing extra weight before you do may help you have a healthy pregnancy. Make lasting changes to your eating habits, such as eating more vegetables and fruits. So, kung kayo po ay nagpaplano na pong magbuntis, mas maganda po na mag-lose kayo ng weight. Kasi, when you get pregnant, ay tataas at tataas po yung inyong timbang. Dahil po sa growing fetus with the developing placenta and the amniotic fluid and the increasing size of the uterus. So, talagang magdadagdag po kayo ng timbang. Pero there are times na the mother is gaining weight but not the baby. So, may mayroon pong problema. So, if you're planning to get pregnant, maintain good weight according to your BMI so that you have more room to gain weight during pregnancy. Kasi po, may limit po. Ang average weight gain during pregnancy is 11 kilograms for those with normal BMI. So, kung mas mataba ka, obese ka, lalo na yung mga severely obese, ay mas kokonti yung allowable gain weight mo. Kung undernourished ka or malnourished, syempre po, may mas maraming requirement po ng weight gain. Don't gain more weight than recommended. Sinabi ko na po yun. Gaining some weight during pregnancy is healthy, but gaining too much weight
too quickly or gaining too much weight too quickly can rise your risk of gestational diabetes. Kaya kung kayo po ay overly obese or obese, you are more prone to have gestational diabetes if you get pregnant. Okay? Next po. So, diagnosis. Kakayanin ba natin? If you're at average risk of gestational diabetes, you likely have a screening test for gestational diabetes during the second trimester. That test often happens before 24 and 28 weeks of pregnancy. If you are at average risk. Pero if you are at high risk of diabetes, you may have the screening test earlier in pregnancy. Some pregnant people at high risk for gestational diabetes have the test during their first prenatal visit. So, we always ask the patient, meron ba kayong history ng diabetes mellitus? Sasabihin niya, opo, yung nanay ko nag-insulin na. So, ibig sabihin, you are at high risk of diabetes, lalo na kung mataba yung pasyente. So, first prenatal check-up pa lang, pinapa-check up na po yung blood sugar nyo. Pero kung hindi naman, we recommend the 75 grams OGTT or oral glucose tolerance test at 24 to 28 weeks of gestation or pregnancy. Okay? Next po. Test for gestational diabetes. Ito, hindi na po namin ginagawa. So, agad-agad po, 75 grams OGTT na po. Ito po yung dati. Yung pinapainom po kayo ng dapat masarap na anhydrous solution, pero sabi po nila ay hindi naman daw po masarap. Talagang nakakasuka daw po. So, ginagawa po ito, mag-fasting po yung mother for at least 8 hours. Pupunta po sa clinic, kukuhanan po siya ng blood sample, and then papainom po yung anhydrous solution na ito. Right after, papainumin na po siya, and then after an hour, and the second hour, kukunin po yung blood sample po niya. Kung anong lalabas po doon, 3 resulta po yan na isa lang, kahit isa lamang po, ang hindi normal, considered GTM na po yon. Okay? Ipaubayan nyo na po sa doktor to. Next. Follow-up glucose tolerance test. Kunyari, yung if you are high risk, first prenatal check-up, pinagawa po yung 75 grams OGTT at naging normal, uulitin pa rin po namin sa 24 to 28 weeks. And even later in pregnancy kung it warrants. Okay? Next po. Ito na po yung nababasa ba? Obesity and pregnancy. Para Tagalogin na lang natin. May obesity sa pagbubuntis. May naidudulot na panganib ang obesity sa pagbubuntis, pero may magagawa tayo. Sa tulong ng maagang konsultasyon, pagtuklas sa sakit, madalas na pagpapatingin sa doktor, tamang gabay, at malusog na pamumuhay at pag-uugali, mas maalagaan si mami at si baby. Di ba? Agree kayo dyan? Hindi ito paninisi. Ito ay nangangailangan lang ng tamang gabay at suporta. Okay? Next po. Ano ba ang obesity sa pagbubuntis? Ang obesity ay inaalam gamit ang BMI o Body Mass Index na gumagamit ng sukat galing sa timbang at tangkad. So, paano ba natin kinukuha? BMI, weight in kilograms. Kunyari, 65 kilograms po kayo, height in meters. Kung ako po ay 153 centimeters lang, square. Yan po, yung paano nyo po kinukuha yung inyong BMI. Kung gusto nyo pong screenshot yan,
makikita nyo po kung kayo po ay underweight, normal, overweight, obese class 1 at obese class 2. Oh, doon yun mo magigauge. Are you prone to have gestational diabetes if you get pregnant? Ito po yung magsasabi po sa inyo. Para sa mga Pilipino, mas mataas ang panganib sa kalusugan kahit sa mas mababang sukat ng BMI. Sa mga buntis, mas ginagamit ang pre-pregnancy BMI. BMI bago mabuntis. Dahil natural na tumataas ang timbang sa kabuuan ng pagbubuntis. Okay? O, Tagalog na po yan, ha? Sige, next po. O, bakit kailangan ng masusing pagbabantay? Kapag may obesity sa pagbubuntis, maaring tumaas ang panganib ng, ito na po, gestational diabetes or GDM, mataas na presyon o preeclampsia, blood clots, yung vein thromboembolism. Ito po, importante po ito. Mas hirap na panganganak. Siyempre po, lalaki po yung baby nyo. Pero yung venous thromboembolism, ay sila po yung nagkakaroon po ng bigla na lang pong nadededo. Oh. Kasi nakawala yung malaking tipak ng blood clots papunta po sa lungs. Okay? Next. O, paano naman si baby? Maaring tumaas ang pagkakataon, magkaroon ng mga sumusunod. Sumobra ang laki. We call it fetal macrosomia. Mapanganak na wala sa kabuanan or preterm birth. Inuulit ko lang po para mas maintindihan nyo. Tagalog na po ito eh. Mahirapan mailabas habang pinapanganak dahil nga po lumaki na siya. Ma-admit sa NICU ay yung baby nyo. Oh, bumagsak ang asukal sa dugo. Pagkapanganak, tinatawag po nating fetal hypoglycemia. Okay? Next po. Dok, dapat ba akong magpigil kumain o mag-diet? Madalas po nilang tanong sa amin to. Hindi nakakatulong ang biglang pagtigil kumain. Hindi namin sinasabi yan, ha? Ang nais natin ay naaangkop na ng pagtaas ng timbang na naaayon sa edad ng pagbubuntis, kasunod sa payo ng iyong doktor. Huwag magpababa ng timbang ng walang gabay. Iwasan ang paniniwala sa pagkain para sa dalawa. O, kasi sabi nyo, buntis ako, may karapatan akong kumain ng gusto ko kasi hindi lang ako ang kumakain din yung baby nyo. Kumakain din yung baby ko. Mali po yun. O, pagtuunan ang pagkain ng masustansyang pagkain sa tamang dami at dalas. O, di ba sinabi ko rin kanina, healthy food nga, pero sinunggaban mo naman. O, wala na sa tamang dami. At dinalasan mo pa. Every 2 hours kang kumakain, lumalamon. O, next po. O, ano ang mas masustansyang pagpipili ang pagkain? Subukan dagdagan ang mga, paulit-ulit po tayo. Gulay at prutas, isda, manok, itlog, beans, lean meat. Wala pong taba. Whole grains. Tubig imbes na maasukal na inumin. Tubig lamang po talaga. Limitahan at kuntian ang mga, sa akin dapat wala na eh. Soft drinks, milk tea, sobrang matatamis, sugary food, fast food, instant food, at processed snacks. Pero kung kayo po ay prone sa diabetes mellitus, huwag nyo lang limitahan. Avoid nyo na po lahat ito. Okay? Next po. Pwede ba akong gumalaw-galaw? Diba sinabi ko rin po yan kanina? Kung ikaw ay pinayagan ng iyong doktor, makakatulong ang ligtas na ehersisyo at pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad, pag-unat ng katawan na pangbuntis. Siyempre, you should
ask your doctor din po. Hindi yung ginagawa ng pre-pregnant or yung non-pregnant woman, magkaiba po yung exercise ng pregnant woman. Magaang gawaing bahay. Hindi po natin sinabi na maging prinsesa po yung buntis. Simple at maagang ehersisyo. O yan, di ko na mabasa. Paalala, tumigil at magpatingin kung may pagdurugo. Tama po yan. Hilo, hirap huminga, paninikip ng dibdib, paghilab ng matres, at pagbawas ng galaw ng baby. Ito po, importante po itong paalala nito. You should take note. Kahit na sinasabi po namin galaw-galaw, pero nakaranas na po kayo dito, lalo na po yung pagdurugo. Importante po yan. At yung kung biglang may lumabas na tubig na hindi mo namamalayan. Okay, next po, tapusin na natin. Kailan dapat magpakonsulta? Kailan po kayo dapat magpakonsulta sa doktor? Kung ikaw ay buntis at may obesity, mas mainam na magkaroon ng madalas na konsultasyon sa doktor upang mabigyan ng tamang gabay para sa kalusugan mo at ni baby. Agarang magpapakonsulta kung nakakaramdam ng mga sumusunod. Matinding pagsakit ng ulo. Dapat pumunta na kayo. Panlalabo ng paningin, pamamaga ng muka o kamay, mataas na presyon, pagdurugo o may pagdaloy na panumigan, matinding pananakit ng tiyan, at bawas o walang galaw ng baby. Importante po ito, kahit po sa wala pong gestational diabetes, tandaan nyo po ito. This is very urgent at kailangan nyo pong pumunta na po sa doktor, hindi po sa lying in. Okay? Sa doktor po, hindi po sa lying in. Kasi pwede pong ma-overlook po ng midwife po ito. Para sa karagdagang mga katanungan, magpakonsulta sa iyong maternal fetal medicine specialist. Okay? Next po. Ito pong July 28 ay World Diabetes Awareness. Kaya dapat po, lahat po kayo, kung kayo po ay nagkaroon na ng diabetes mellitus before your first pregnancy, ay mas lalo po kayong magpakonsulta sa mga doktor. Ito po yung mga screening na ginagawa. Di ba pwedeng ilakihan, i-zoom ito, sir? When should screening be performed? Immediately in the first prenatal consult, if with the following combined risk factors, ito po, yung magka-combination ito, more than 25 years or less than 25 years, and obese, kung obese. BMI of more than 30 kilograms per meter square. Southeast Asian, kasama tayo doon. Family history of diabetes mellitus. Previously big baby. Kahit na hindi ko diabetic nung una, pero nagkaroon po na kayo ng malaking baby. Kaya kailangan nyo pong magpakonsulta. Previous big baby, history of abnormal glucose. Mayroon na kayo nagka-history na po kayo ng abnormal glucose. At yung PCOS, or dinatawag na po nating PMOS, yung Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, kailangan nyo pong magpa-check up kaagad upon knowing that you are pregnant, go to your OB agad. Multiple gestation, kung kayo po ay may twins, dalawa na po yung you are prone to have diabetes. Hypertension or pregnancy-related hypertension. So, kailangan nyo pong pumuntakbo kaagad sa doktor. How is screening done? A 75 grams OGTT or oral glucose tolerance test is done. No food and water for 8 to 12 hours before the test is required. Kaya dapat talagang may fasting po bago kayo pumunta sa clinic at makukuhanan po kayo ng dugo ng 3 beses. Anything abnormal, kahit isa lang po,
you are considered you are considered to have gestational diabetes mellitus. Okay, next po, isa na lang to. Oh, last slide na po to. Know it, manage it, protect your precious one. Oh. So pumunta, di ko na mabasa kasi ako naglagay po nito but I cannot read it anymore. Pero importante po ito. Meron pong pharmacologic therapy. In fact, meron na pong mga according to mga research po, ay pwede na po if pipilitin po na mag-diet po yung mother. Pero even diet ay hindi po bumaba yung blood sugar, ay bibigyan na po kayo ng insulin. Depende po sa resulta ng blood sugar nyo, doon po ibabase how much and how frequent na bibigyan po kayo ng insulin. Kinukuhanan po kayo, kinukuha nyo po yung blood sugar nyo 1 hour before breakfast and then 1 hour postprandial every after meal. So, 4 na beses po yon. Ganun po ka-tedious ang isang mother na may gestational diabetes. Masakit din po yun eh. Oh. Tapos mataas, ay i-injectan nyo yung sarili nyo sa tiyan ng insulin. Oh, pagka ganyan, kukuhanan nyo rin, mas madalas pa kayong kumuha ng blood sugar. So, yung insulin, napakamahal din. Hindi lang basta-basta. Pero kung kayo po ay may mga nakasama na po sa yakap, ay makakatulong po yun. When should delivery occur in GDM patients? Generally, well-controlled blood sugar is delivered at 40 weeks. Hihintayin po yung expected delivery nyo. 40 weeks of gestation and poorly controlled is delivered at 37 weeks age of gestation. Aga and usually, kung uncontrolled yan, sisasaryan pa rin po kayo. Kasi kahit na i-induce po kayo, malamang hindi po kayo magtutuloy sa pagle-labor. Maternal and fetal factors will guide the decision to deliver regular prenatal consults with your OBGYN, therefore, is necessary for an informed and shared management. What are the goals after delivery? Continued glycemic control. Repeat, 75 grams 4 to 12 weeks postpartum or after delivery, ibig sabihin. Encourage breastfeeding. Yes. Continuing lifestyle modification even after delivery. Consultation with your OBGYN regarding best contraception for you. Kasi binipili po yan, lalo na kung kayo po ay diabetic. Okay? Meron pa ba mga katanungan? Ayan. May mga tanong dyan. Hindi ko na mabasa. Hindi. Ibaba mo pang... ayan. Ano po ba ang weight ng isang taong hindi malusog sa taong hindi malusog? Nakabase po ba yun sa... Yung kanina po, ibabase niyo po yung BMI niyo po. Kunin niyo po yung timbang niyo in kilograms and then over height in centimeter square. Makukuha niyo po yung BMI niyo po. I-google niyo po yan, makukuha niyo po sa Google. Okay? Okay. Kala ko kasi sa muscle. Sorry po. Yun po, hindi po. Hindi ko na mabasa yung ano. Hindi ko. Ma'am, paano naman yung suhi? Ay, sir, baka nabasa mo yan. Paano naman yung si ma'am, yan, paano naman yung suhi ang bata? Yung kay Ma'am Jenny Rose na baby daw, suhi daw po, August yata yung due date niya. Hindi po. Kung August pa po, pwede pa po siyang umikot. Mali pa naman po. Posible po na umikot pa, pero kung hindi na po iikot, ay talagang
isesesaryan po siya. Hindi dahil po sa gestational, meron siyang GDM, kundi dahil po sa malpresentation. Hindi po hindi po ulo, cephalic, siya ay breech. Kaya isesesaryan po siya. Okay? Wala naman pong problema doon. Pero syempre, dyan pa rin po yung potential risk of undergoing any operative procedure po. Okay po? Ano pa ba yung mga tanong nyo? So far, wala na. Ay, yung kay ano? Meron na? Meron pa? Wala. Yun po. Parang tahimik po kayo. Last week, meron pong mga katanungan eh. So, ano pa ba yung pwede nyong itanong patungkol po sa gestational diabetes? Sinasabi naman ni Cesar dito, iba eh. Ano sabi? Eto. Ang iba naman po, nagsumba, Dok. Ang iba naman po nagsumba, Sumba, Dok. Yun ang way nila para pumayat. Pwede yan. Para sa Sa mga... gumalaw naman, di Oo, ba? pero sa mga malalaki na yung tiyan, hindi. Depende rin po kung ano yung sumba nila. Kasi meron namang pong nakabase po sa age group. Meron pang senior, may pang teenager. Siyempre, meron din pong para sa buntis. Kahit yung yoga, may yoga para sa buntis. Tsaka tai chi ba yung tawag doon? Meron pong nakabase po sa anong group ka. Yung teenager, senior, or yung mga buntis. Meron po. Ganun po yun. Okay? Wala na yatang tanong. So, tapos na po tayo sa gestational diabetes. At tapos na po ang teleserye. Kaya naman ni Doc Eugene. Ano yun? Ano ang kayang-kaya Siguro ko po? kahit maging suhi siya or ano, impositioning ba na ano. Okay. Ano po, pero habang lumalaki at hindi pa rin po nagbabago yung posisyon, siyempre po, yung amniotic fluid ay kumukonti rin po. So, lumiliit po yung tsansa na umikot na siya kung mas malaki na po. Ganun po yung sa breech. Noong panahon, nung wala pa tayo sa mundo, kinakayang paanakin po ng kumadrona kahit pasuhi. Ang mami ko nga, siya po yung panganay, pinanganak ng kumadrona, suhi siya. Wala naman pong nangyari sa mami ko. Kaya alam kong suhi siya kasi pag may nabubulunan, sasabihin, pahilot daw sa mami ko kasi suhi siya. Nakakatawa. Nawawala nga po. Kaya tiwalang-tiwala sila magpahilot sa suhing ipinanganak. Okay. Pero, ngayon kasi, pagka napabayaan mo at any time during the delivery at nagkaroon po ng fracture yung baby mo, nag-stuck po doon o dahil sa kapipilit na lumabas, ay magkakaroon ka ng medical case. So, to be safer, lalo na kung yung nanganganay, ay paanakin po namin na breech. Pero yung mga nakalima na, ngayon breech yung baby niya, at maliit naman yung baby, pwede pa rin namin paanakin na kahit suhi. Pwede pa rin pong lumabas sa birth canal. Okay po? Sige, maraming salamat, Doc Eugene. At ako mismo na namamangha eh. Parang dapat maraming makaalam talaga. Hindi po basta-basta itong ano na to, gestational diabetes na to. Kaya napaka blessed natin na tayo mismo nakakarinig o napag-aaralan natin yung tungkol diyan sa gestational diabetes na to. Kasi napakadelikado eh. Oo. Kaya maraming salamat at nawa kung may mga hindi kayo maintindihan, ulitin nyo na lang para mas maintindihan nyo lalo. Lalo na yung may mga plano pa. Oo. Kasi, di ba, 24 weeks pa bago siya lumitaw eh. Oo.
Kaya feeling ano tayo, okay lang tayo, nagbubuntis, pero bigla na lang darating din yan pag ano. Kaya at least alam na natin, grabe nga yung mga complications eh. Oo. Kaya, yun, maraming May salamat. tanong si Ma'am Gina. Blessy Me. Sabi niya, Dok, pag cesarean po nung una, wala po bang pag-asa mag-normal sa pangalawa? Kung ang dahilan ay yung placenta previa o breech, kaya sinesaryan siya, sa susunod na magbuntis siya, pwede pa rin po yung vaginal birth after cesarean section na tinatawag VBAC. Pero dapat manganak po siya sa ospital. Lalo na kung yung timbang ng una niyang baby, ay kumpara mo ngayon sa second baby niya at mas maliit, pwede pa rin po siya manganak ng normal. Pero, sabi ko nga, hindi pwede manganak sa lying-in. Manganak ka sa ospital. In fact, yung mga sinesaryan na po namin ay biglang nag-labor at nanganganak na po sa taxi. Di pwede po yon. Usually po mas maliit kaysa unang baby po nila. Or, kahit na nakatatlo ka ng anak, this time ay lumaki ng husto, isesesaryan ka rin. Kahit na ulo po yan, cephalic, kahit na hindi pa siya suhi, kung nakita, kasi dahil po sa ultrasound po ngayon, nalalaman po namin yung estimated fetal weight ng baby even before delivery. Kaya kung sobrang laki, ikumpara mo dun sa mga una niyang naging anak, ay posible po siyang masisaryan. Okay? Okay. Maraming salamat muli. At gusto namin wag muna kayong aalis. Kasi may kasunod Oo, pa. may kasunod po tayong programa pa at stay tuned lang kayo dyan at pwede pa naman kayong kumain pero habang kumakain, nanonood na rin po kayo ng susunod na programa. Na The Baptist Sa Lunch. Baptist Lunch po. Thank you po.